Mga karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Kanina pala nakapag-vlog na ako. Galing ako ng hardware ngayon. Yung camera ko pala hindi naka-on. Ayan, bali namili tayo ng mga pang electrical materials, kagaya ng mga wires, flexible junction at saka electrical tape, para dito po sa ating second project sa phase 3. Bali mga karos, naka-focus din po tayo sa phase 3 ngayon dahil meron tayong mga nakitang minor issue kahapon. After ng bagyo, meron tayong ginawa rito sa second project natin na slab. Yan, hindi pa ho kasi siya tapos, kaya nagkaroon po ng mga minor issue. Check natin kung makukumpleto yung tropa. Kung makumpleto yung tropa, ayan, bali ipapa-priority natin yung slab. Ayan, meron tayong mga bibilhin at saka nakapokus po muna tayo rin. Ayan, bali ceiling framing, electrical works ang gagawin natin dito sa ating mga project. Tapos mamaya mga karos, baka dumaan din ako ng Vista Mall. Si Aki kasi palaging umaakit ng stage. Ayan, may recognition day sila ngayon. Bali kailangan naman po natin na pumunta para makita ng ating anak yung ating presensya sa mga ganitong mahalagang pagkakataon sa kanyang pag-aaral. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. Oh, Miyerkules ngayon, no? Bali Day. Enjoy watching po. Yan, let's go. Okay, dito na po tayo. Ayan, dito sa ating second project. Ito nga po pala yung mga binili natin. Bali, isang 100 metro ng flexible, tig 20 utility and junction. Tapos meron tayong 4 na perasong electrical tape muna. 4 muna. Tapos wire, 3 box ng number 14 at saka 2 box na number 12. Ito, tansyado na natin kung ilan lahat ang mga nagagamit dito kasi lagi na tayong gumagawa rito. Yan naman ay pang alalay lang. Kung magkukulang, pwede naman pong ihabol na lang siguro, konti na lang. Per metro na lang yung bibilhin natin. Ang hindi ko muna binili rito yung sa mga umiinit na mga appliances, kagaya ng rep, aircon, oven, heater. Yan, yung number 10 na wire. Yan, bali pasusukatan po kasi natin yung sa electrician. Yan, bali yung dala natin isa 19,040 lahat. Okay, bati muna tayo. Ay, si Chichi, good morning. Good morning, boss. Ayun na si Kuya Richard. Good morning po, Kuya Richard. Good morning. Yan, bali meron tayong tirang hollow blocks pa rito. Meron din ako ipapaliwanag dito sa mga previous vlog ko kasi nababanggit ko may extension yung toilet and bathroom. Pero napag-usapan po namin ni client owner na hindi na itutuloy. Ito po kasing renovation namin dito, hindi pa masyado nakikita ni client yung actual. Nasa ibang kasi siya, sa ibang bansa. So na-convince natin siya na gawin na lang pong yun, toilet and bathroom, pero yun na mismo yung sukat. Hindi na po babaguhin. Yan, bali nakapokus muna sila Kuya Richard, si Chichi dito sa plastering. Pag natapos to, ipapalinis natin yung taas. Nakapagtanggal na po pala ng mga gamit dyan. Ayan po, nakatayo na yung ating mga metal paring. Bali ceiling framing po sila sa taas. Tapos dito sa slab na tinutukoy ko sa intro kanina at saka kahapon, ipapalinis muna natin yan. Dala natin yung blower. Yan yung blower na ginagamit natin. Then mag-a-apply tayo ng waterproofing muna. Pag natuyo si waterproofing, ang ganda yung weather, maganda po, hindi uulan. Second step, mag-apply tayo ng flooring ulit. Bali yung pinaka-topping niya. Yan, bali dito, unti na lang yata yung Sahara. May Sahara pa ba kaya? Dalawang bag na lang, no? Yan, bibili tayo para sa taas. Wall plastering muna sila rito. Ayan, kita nyo yan, may bakas pa rin. Yan, may bakas pa rin kung bakit po kailangan na nating ayusin. Saka dito rin yan, may problema rin dito. Yan, para kung sakaling umulan ulit, malaman natin kung magkakaroon pa. Ay, si Ricky, good morning, Rick. 220 po. Good morning. Good morning, At saka si Master Jojo, good morning. Good morning. Morning. Yan, ceiling framing sila rito. Tapos maya pwede na si Kuya Boy rito para sa electrical. 21. Oh, baba ng kisame natin 24. 220 lang, 220. Ang taas ng natin, 210 ang hamba.
Ay, adjust natin yan, Jo. Ito naman ito. Kailangan, bawasan natin yan, bawasan natin. Ito? Oo. Gatlaan mo. Kunin mo yung pinakamataas dito. Kunin mo yung pinaka 230. Kuha ka ng 230 dyan. Bali, sabi ko sa kanila gawa ng paraan kasi pag naglagay kami ng pintuan, yung hamba or yung door jamb namin, yung header nun, kadikit na ng kisame. Sobrang baba nga po talaga nito. Meron lang din ako nababanggit dito ng mga previous vlog na maglalagay pa ng loop bed dito si madam, pero feeling ko isa na rin yung sa isasuggest ko na huwag na. So hindi naman ihinayang kasi yung pakain doon, nandun pa rin. Tatabasan lang po namin to para tumaas po yung aming framing. Ayan, isa yun sa mga gagawin. Kaya 230. 230 yan. 235. Dito pa banda. 235. Yan. Yan, hanggang dyan. Hanggang dyan yung titirahin. Pasero. Oo. Jo, dito 235 ang layo. Mula dito. Ang tatabasin. Pasero. Yan. Dito. Sa house. Yan sa house. Ito na lang sa na dito. Yung dito. Sere dito. Baba mo ng konti. Kahit mag 230 lang tayo. Oh, yan. Okay na yan. Kuha ka 230 na break. Kuha ka 230. Yan, binawasan po natin ng 5 cm kasi halos makakalbo na po yung ano rito, yung gitna. Tapos mapuputol na siya lahat. Ay, ito, basta dyan. Yan, 230. Ayun, sakto lang yung sakin Yan. natin. Para kasi ang tendency niya, naangat pa to eh. Angat pa yung flooring pag nag-tiles. Dito rin. Ayan, nag-iingay na sila Master Jojo dun sa kasi Ricky. Yan, kailangan talaga natin putulin yung part na yun, yung tinuturo natin. Bali, hindi naman maapektuhan po yung foundation yan. Hindi naman nakikina yung pinaka-framing yan or yung parang naging biga doon sa gitna ng kisame. Yan po kasi yung nagsasalo dun sa trusses na ginawa po dyan sa bubong. So gagatlaan lang naman natin ng konti, pero buo pa rin po siya. Buo pa rin. Dito naman, yung plastering dito sa pinaka-poste natin, pakakapalan natin to ng bahagya. Ayan. Para naka-nosing at may blackout yung ating mga deco stone. Yan, tatapusin na rin po yung sa header ng palitada at saka rito. Tapos tayo naman, kukumpletuhin po natin yung materials para sa taas. Bibili tayo ng pang waterproofing na Sahara. Bibili rin tayo ng Flexiban sa topping. Okay, dito tayo sa ating third project. Yan, si Bilago, good morning. Good morning. Yan, si Adonis. Good morning. Tsaka si Kuya Boy, good morning po. Yan, PVC panel installation tayo rito. Then, dinadouble check ni Kuya Boy yung ating mga electrical. Ayun, mapapansin nyo rito, ito yung hambang. Ginamit namin dito 210 cm. 210. Tapos maglalagay pa tayo ng kornisa. Dun sa kabila, kung hindi po natin yun in-adjust, ito po ay nakadikit na rito sa kisame. Kaya abot na abot ko yung kisame. Yan. Bali, installation na po sila ng ceiling. Yung mga butas, unti-unti na pong kinokoberan niya. Kagaya doon, may cover na ron. Yan, lahat po yan, kukoberan muna natin. Ayan na po yung ating PVC panel na gagamitin para po dito. Yan. So, mahaba po ito. Nasa 4 meters para wala na pong dugtungan. Tapos dito, ilang mga linya na lang po ang aayusin pa para dire-diretso na po tayo rito. So ito yung ating update. Bali yung floor drain at saka yung water line sa sa kitchen sink ito na. Yan, tapos yung abang po niyan ay nandun. Yun ang nakaabang.
sa dulo. Then water line na lang para rito, para sa kitchen sink. Ganda weather natin, kaya dire-diretso tayo. Ayun yung mga gamit natin. Yung isang extrang water closet nga po pala rito, tsaka yung sa basin lavatory, ayan, para yan dun sa phase 4 na hanggang ngayon hindi ko pa muna nililipat doon dahil masikip. Tapos yung ibang materials na nandito, yan para naman po to sa ano natin, pa-cove ceiling. Ang cove ceiling natin yan. Nandito. Halos okay na pala lahat. Alright mga karohouse, yan, bibili lang po muna tayo ng Flexiban at saka Sahara sa hardware. Tapos mamaya kukuha ako ng gate pass para naman sa PVC ceiling panel installation dito sa second project natin. And nag-uumpisa na po sila dyan. Okay, dito tayo sa hardware ng palengke. Number 7 na roller para lang sa pagpapahid nitong ating Flexiban. Tapos isang balding Flexiban, lalagyan po na simento yan. Tapos sa kinsing bag pa ng ating Sahara waterproofing. Magkano Daryl? Si Daryl, good morning. Good morning. 3,780 and 75. 3... Ano lang? 3,855. 855. Okay. Ayan, ceiling framing na sila rito. Tapos ito may bawas na to para bahagyang maangat natin yung metal framing natin. Si Chichi nag-uumpisa na rito. Ayan. Ayan, naglilinis muna siya rito, nagwawalis. Tapos i-blower niya yan. Ayan, iano po natin yan, i-epoxy natin yung ilalim po niyan. Yun, no? Ito na yung mga nagawa ni Louie rito. Yan, good morning, Louie. Good morning. Bali, ito na yung asikasuhin naman ni Louie. Bali, installation ng tiles. Bali, dito sa movable counter. Yan, sakto lang po yung tiles natin. Yan. Si Kuya Dindo, good morning po. Good morning! Good morning. Dito pa rin. Yan, ah. Ito lang naman po kasi yung matrabaho talaga rito. Dahil hagdanan, kailangan po talaga ng tuntungan. Yan, pagka habang nandito yung hagdan, dire-diretso na rin niya kasama na yung linis punas dyan. Ito nakikita niyo tubular na to. Meron kasing pinapahano si ma'am na rito. Ilalagay tayo ng parang sabitan ng trapal. Ganun din sa likod. Yan, ganun din. Bumili tayo ng concrete nail muna. Tara. Yan, after break time ngayong umaga. Dito na lang kuya. Yan, bumili tayo ng concrete nail kasi papapakuan po natin to. Sa mga gustong mag DIY ng ganito, kailangan po may ano po yan. Kung hindi chicken wire na makapal, alambre at saka concrete nail, papakuan po yan yung poste. Tapos gagawa po tayo dyan ng pagkakapitan ng simento. So dyan po kakapit yung simento. Kakapit naman yung sa palitada, pero may tendency kasi balang araw na malaglag siya o mabitak. Yan ang pinakamagandang paraan. So dadamihan ng pako yung concrete nail dun sa poste. Tapos bubuo po tayo ng pagkakapitan ng ating palitada. Medyo makapal kasi yung palitada, kaya kailangan gawin po yun. Yan, nadala po natin dito yung Flexiban at saka yung Sahara waterproofing. Yung Sahara naman hindi pa yan gagamitin ngayon. Yan, Flexiban lang muna. Kasi yung roller, yung binili natin 16 liters sa isang galon,
6 na kilong semento po yun kailangan ihalo sa isang galon. Yan, para mapa-waterproofing natin yung taas. Ayan na. Yan, nililinis pa lang naman po yun. Eder natin. Ano pa ito isasabi lang yung medal sa kanya? Oo, iabot sa'yo ni Cap, tapos isasabi mo. Tapos magpapapicture natin. Mission Akira S. de los Reyes with honors. John Rev PMB Esteban with honors. Okay na po tayo rito sa Vista Mall. Bali dito nga po pala ginanap yung recognition and graduation day dito sa malapit sa eskwela na pinapasukan nila Aki. Kaya sumaglit lang po tayo rito. Babalik ako ng hardware. Bibili tayo ng epoxy A and B, mga 2 litro. Yan para sa paghahanda dun sa slab extension na pinapaayos natin. Tara! Okay, daan muna tayo sa hardware. Bumili tayo ng 2 pair ng litro ng epoxy 2040. Bali, concrete epoxy po ito. Ayan. Tara! Ayan na yung epoxy na binili po natin. Bali, paikutan po namin yan lahat. Pero magbibigay tayo ng instruction sa kanila. Silang 2 po yung titira niyan dyan. Okay, dito na tayo sa taas. Ayan, bali nahalo na po ni Kuya Richard yung ating Pioneer Concrete Epoxy A and B. Mga karos, ang kagandahan nito, may self-leveling to. Tapos kailangan mo lang pong pagtiyagaan haluin. Pag hinalo nyo to, wala po siyang kahit na anong component na ilalagay. Pag haluin nyo lang yung A at saka yung B. Tapos wala po siyang tubig. Check natin dito sa ginagawa ni Chichi. Yan na ba yung resulta? Okay. Bali Chi, ipahid mo siya dyan. Oo, lahat. Pati yung dun sa may mga siwang. Ngayon, okay lang yan kahit madikitan ka sa kamay, walang problema yan. Sige, ganyan talaga yan, malapot. Pahid mo lang, mamaya pa matutuyo yan. Dire-diretso mo lang dito. Tapos mamaya, kailangan mo na ng may tubig. Para isasawsaw mo yung kamay mo doon, tapos ipapahid mo doon sa unang pinahiran mo. Para mas malaya mo siyang mahulma. Oo. Yan, kung sayang didikit, hayaan mo lang siya kasi papasok pa yan doon sa kasingit-singitan ng mga pinagsinsilan mo kanina. Inspeksyonin muna natin tong slab kung bakit siya may leak problem. Ito po yun, mga gilid-gilid. Yan, tsaka yun. Yan, sumisingit yan. Bali lahat po yan, lalahatin natin, ikutan natin. Yan, dito din. Hindi pa kasi tapos yung rito, yung pagsisilan. Hindi naman po kasi pwedeng plastering kagad yan. Kailangan masilyado po natin yan ng concrete epoxy hanggang dyan. Tapos magiging okay na yan. Pag okay na, conduct tayo ng waterproofing, then plastering na. Ganun din dito. Yan, dyan sa part na yan. So ito, malinis na. Yan, malinis na po ito. Yung isang ginagamit natin, pwede rin yung all-purpose, pero ito kasi naka-design para sa konkreto. Yung all-purpose na concrete epoxy A and B, yung pwede rin yun, pero kung gusto mong mas solido at saka pulido yung gawa, yan, ganyan. Yan, i-rest lang natin to ng ilang minuto, then babalikan para pahiran uli ng kamay, pero
Sa mga oras na yun, kahit may tubig na po yung kamay nyo, para mas mahuhulma natin. Mas masisiksik natin ang gusto. Ito yung kagandahan sa concrete epoxy. Masisimot mo siya. Ayan o. Ayan na. Nakaka-1 litro pa lang kami paikot. Saktong-sakto lang yung dalawa. Nalagyan na rin namin yung ibang part. Yan, selyado na rin po yan. Tapos itong isapan doble namin mamaya. Yan na rin sa mga poste. So may self-leveling yan. Kaya yung mga para mga bitak-bitak dyan sa pababa, susuot po siya dun. Sisiksik na po siya. Yan, ganun din po rito. Yan. Yan, pag tumigas ng konti, babalikan po natin. Yan, after break time, uulitin po namin yung ginawa namin. Iikutan po namin lahat. Yan, para sigurado. Yan mga karaos, balik trabaho tayo. Yun na, shoutout nga pala sa butihing kapitan natin dito sa Bagtas, si Cap Minto. Noong nakaraan kasing school year, ginaganap lang po sa eskwelahan at saka dito sa may circle, dito sa may dome, dito sa may pabahay. Medyo maliit po yung doon, yung lugar or space para ganapin yung graduation and recognition day. Bali, ayun nga. Maka-experience tayo dito sa mall ginanap. Sana sa mga susunod na graduation day ay mas malaki pa, mas malaking location pa or area. Yan, shoutout na rin doon sa mga nakakilala sa atin doon sa Vista Mall, and shoutout din kay paring Ryan. Yan. Tara. Dito na tayo sa phase 4, saglitan lang natin. Bali, pinapa-priority ko itong ating gate. Dapat si Kuya Dindo dito dapat pwesto kaninang umaga. Yun nga lang kasi na-assemble niya na yung hagdanan dun. Ayan, nandito ngayon si Kuya Dindo. Ayan na. Ayan, bali masilya. Yan, napaka-importante po sa atin ito kasi pag ito po ay pinasukan kaagad ng tubig, hindi na po natin yan matatanggal sa loob. Sa ngayon, meron tayong mga pinababakbak dito. Yan, sa toilet and bath, may niche kasi dyan. Yan, babakbakin natin. Yan, si Marvin. Dala natin mga babakbak. Good afternoon, Bing. Good afternoon, boss. Yan, tapos yung overflow nung sa aircon yan. Tatap na po yan papunta rito. Yan, hagilap tayo ng chipping gun para madala natin dito. Yan, may tubig naman yata dyan na may inom. Okay, bali ito lang muna ang gagawin dito. Masilya, liha, kailangan malagyan ng primer. Yun yung mahalaga. Yung kailangan po natin to ma-priority. Yan, epoxy primer. Para kahit mag-ulan-ulan po ay okay na. Tapos wala na nga rin po pala yung kalawang nito. Yun na. Ayos na yan. So babalik tayo rin sa phase 3 kasi doon natin tinututukan yung ating slab. Yung mga preparasyon para sa mga susunod na gagawin. Balik na tayo rito sa phase 3. Ayan, bali dinodoblehan na ni Chichi. Ito na yung panghuling set natin ng concrete epoxy. Yan, may doble na yan kaya medyo makapal-kapal na. Ayan na. Bali ito importante yan para hindi na siya pasukan ng tubig. Ayan, si Kuya Richard dito. Nagpapatuloy lang yung palitada. Maya konti, bilang lang tayo ng mga ilang minuto, pwede na mag-apply ng waterproofing dito gamit yung Flexiban. Ayan, si Louie nandito na. May karagdagan na nga pala tayong simento dito na dumating at saka buhangin. Ayan na. Isang mini dam uli. Mga kasunod na trabaho na kasi rito. Puro tiles installation na sa flooring. Tapos na yung pag-apply ng concrete epoxy. Pinapatigas na lang namin. Tapos pinapaputol ko kay Louie yung mga sumobrang nakausli na bakal. Pero itong para sa poste, ayan, nandyan na nga lang po yan. Hindi na po natin yan puputulin.
Applyan na lang po ng rust converter yan, tapos si epoxy primer, tapos yun na po yun. Yan yung mga sumobrang baka lang dito. Yan, mga naka-alambre. Ayan, okay na po, naputol na yung mga bakal. Yan, maglilinis na po kami ng slab, tapos gagamitan po namin ng blower yan. Ayan. Dito, na blower na to kanina, kaya onti na lang yung kalat nito. Yan, papunta palabas. Ayan. Yan, uwi. Hindi naman kasi masasaid lahat ng walis lang. Mas maganda yung hangin. Tara, hanap, timplahin natin. Ayan na. Timpla tayo ng Flexiban. Chi, wala bang butas yan, Chi? Walang butas yan. Wala to, boss. Wala, no? Para sigurado hindi sayang yung materyales. Sige, baba mo. Oh, ano? Halo. Walang kumpay na halo yan, Chi. Hanggang sa... Hanggang sa mapagod ka. Dito mapagod ka. Sige, ito muna. Dahan-dahan lang para hindi mabagod. Sige. Sa isang galon yan, Chi, 6 na kilong simento. Sa isang galon. Yan, bali 16 liters to. 6 times 6 times 4. Yan, ganun karaming kilo ng simento. Panis, kinamay ni Louie. Nainip si Louie, no? Nainip. Kinamay ni Louie. Ibang klase ka talaga, Louie, no? Kinamay. Yan, bali dadagdagan po natin ang Flexiban yan. Hintayin lang natin na matunaw yung simento. Ano na? Malambot na. Sige. Halo. Dagdagan mo, 2 kutsara. Hindi kasi maano yan eh. Ayan, kinamay na rin ni Louie ang simento. Halo-halo. Halo, Isan. Tatawaan lang po to. Pero sakto lang naman po lahat yan pagka pinagsama-sama. Huwag niyong gagayahin niya si Louie, ah. Chocolate. Man mga yan, okay na. Halo lang, halo. Si, paabutin mo na rito para isang stroke ka lang. Start na po tayo rito. Bali yung stroke ng ating roller, puro pa ganito muna. Yung second coating, pa ganun lahat pagka natuyo. Chipa, bandahin mo sa magkabilang dulo para sumiksik dun sa mga gilid-gilid. Yan, pabandahin mo dyan. Pero makuti dito ka sa gilid. Tapos wag mo siyang patutuyuin. Huwag mo ngayaan na matuyo. Kailangan basa siya. Ganun dapat to. Huwag mo lang tingnan. Kasi ito, kaya mo lang dyan. Kasi ano pa yan, may ito. Atras mo lang, G. Ganito ka lang. Yan. Bali, Chi, may makikita ka dyan pagka medyo matutuyo. Balikan mo kagad yan na yan. Oo, yan. Yung mga puti, ibig sabihin niya, hindi yan na-applyan. Kahit pwesto ka dito, habulin mo lang. Saka ito pa. Ayan, bali kasi yung stroke natin pag ganun pa lang. Pero makukumpleto yan kapag
pabaling naman papunta rito. Pero mas maganda sana na yan, kagaya niya, ayan Chi, oh. Yung mga puti-puti na yan. Ang sikreto lang dyan Chi, ano, ponduhan mo ng basa talaga yan. Oo. Saka dapat mga karos, pag nagpapahid tayo yan, hindi po natutuyo yung roller. Kasi may pagkakataon pag natuyo yan, kakapit dyan yung mga unang pinahid, matutuklap. Ayan, merienda muna. Hanggang dito na po yan na-applyan namin. First ano pa lang yan, first coating. Ayan, merienda muna. Ayan, nagkatid na sila misis ng ano, merienda. Balaglag ka dyan, tuyo na po yung ating waterproofing. Yan, nakakalahati tayo. Bali yung kalahati po niyan gagamitin naman natin sa pinaka final top coat. So habang tuluyan natin pinatutuyo to, nagpa-schedule na po tayo ng plastering para dun sa ating mga sukalo. Yan, para pagka final na top coat, ang kadamay na po siya. Okay, meron naman tayo rito epoxy A and B, pero yung all purpose na. Yan, dilaw at saka yung blue, para naman dun sa mga makakapal na siwang pa. Pero yung ginamit natin na concrete epoxy, bali ang ano naman nun, ang purpose nun, para sumiksik po siya dun sa mga hindi na kayang abutin ng mga kagaya nito. So yung kasi kahit yung maliliit na butas, maaabot niya. Kaya matatapalan niya kahit gabutas ng karayom. Okay, magbibigay na tayo ng update. Medyo dagdagan tayo rito. Ayun si Kuya Richard dito na nagpapalitada. Okay na to. Yan, may wall plaster na yan dyan. Tapos yung mga poste. Yan, bali yung ginamit nga pala namin semento rito, may Sahara waterproofing. Dito meron na rin. Ayan. Saka dito banda. Yan, bali ay tatapusin na lang po or aayusin na lang ng konti yung palitada dyan. Yung ginawa natin, ayan, naglagay na tayo ng mga epoxy. Yung makikita nyo may kulay ng all-purpose na epoxy, ibig sabihin medyo malalaki kasi yung siwang yan. Pero okay na yung loob nyan, dinoble pa natin para sigurado. Dito rin. Yan o. Tapos pinapaputol na natin yung bakal na to kasi hindi naman na po kasama to sa renovation kapag pina second floor to. Yan, wala na pong connection yung bakal dito. Yan, puputulin na lang po yan para yung bahagi doon banda mapulido natin, malagyan natin. Ito yung pinagawa natin kay Kuya Richard kanina. Yan, luminis na, no? Ganda na. So makikita nyo, naka-nosing na to. Pero dito, may nosing siya rito sa gilid. Okay lang naman yan kasi slab naman eh. Yan, para maganda na siya tingnan. Ito, hindi na namin lalagyan ng tiles. Hanggang doon lang po yung tiles natin sa harapan ng bahay. Tapos dito sa taas, may ceiling framing na rin. Ayan, ang ginawa namin na diskarte dito, pinataas namin ito kahit papaano. Diba? So, pinutulan po namin itong 2x6. Ginatla namin ng konti para yung ceiling namin magpantay. Pinapa-blower na po uli natin. Tapos magpa-final top coat na tayo. Bali second coating. Ayan. Bali ito nga po pala yung part 1 ng ating preparasyon para po sa slab. So hindi pa po namin natatapos to. Bali ito dapat yung mga dapat namin gagawin ng mga nakaraan bago bumagyo. Bago namin to tatapingan ng pinaka-topping niya, ng additional flooring niya, ipa-flood test muna natin to. Yan, bali bukas yan natin to, leak test natin. So top coat na po tayo.